Faith Healer. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, mahimala sa Quiapo. Paulit-ulit na binasa ni Marina ang text message na natanggap niya mula sa hindi kilalang numero. Sa normal na araw, dinidelete na niya ito kaagad. Ngunit sa puntong ito ng kanyang buhay, kahit ang pinakamaliit na pag-asa ay kakapit-kapit na siya. 2 buwan na lang ang binigay ng mga doktor sa kanyang ina. Stage 4, pancreatic cancer. Wala nang magagawa ang chemotherapy. Ubos na ang kanilang ipon sa pagpapagamot. Naubos na ang lahat ng resources nila. Kaya kahit gaano ka-sketchy ang text message, hindi niya maiwasang mag-isip. Hanap mo si Aling Teresa sa Palayan Street? Nagpapagaling siya ng mga taong pinababayaan na ng medisina. May kalakip na picture ang mensahe. Isang matandang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakatayo sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang mga mata nito ay tila nanggagalit sa liwanag. At ang ngiti nito ay parang nagtatago ng isang sikreto. "Ma, may pupuntahan lang ako bulong ni Marina sa kanyang ina na natutulog sa hospital bed. Hinawakan niya ang nanlalamig na kamay nito. Ramdam ang bawat tibok ng makina na nagmumonitor sa buhay ng kanyang ina. Malapit lang sa Quiapo, sa Philippine General Hospital. Sakay lang ng jeep, 20 minuto. Habang bumabiyahe, hindi mapigilan ni Marina na mag-isip kung gaano siya kadesperado para sundan ang text message ng isang ekstranghero. Ngunit ano ba ang choice niya? Madilim na ang kalye nang makarating siya sa Palayan Street. Hindi tulad ng mga kalapit na kalsada na puno ng tao at ingay. Tahimik dito. Ang mga poste ng ilaw ay either sira o kumukurap-kurap na parang binabantayan ang bawat hakbang niya. "Excuse me po," tanong niya sa isang matandang lalaking nakaupo sa tindahan. "Kilala niyo po ba si Aling Teresa?" Bigla siyang pinandilatan ng matanda at kumaripas ng takbo, papasok sa loob ng tindahan. Narinig niya ang pagkakandado ng pinto. Ang weird naman, isip ni Marina, pero hindi siya umalis. Sa dulo ng kalye, nakita niya ang bahay sa picture. Mas malaki pala ito sa personal. 2 palapag, colonial style. Pero halatang matagal nang hindi naaayos. Ang mga bintana ay may bakal na rehas na kinain na ng kalawang. At ang hagdanan ay yari sa kahoy na may mga putol na baluster. May kumatok sa isa sa mga bintana sa itaas. Napatingin si Marina. Isang matandang babae ang nakangiti sa kanya, si Aling Teresa. Pero may kakaiba sa kanya. Sa picture, mukhang maaliwala siya. Ngayon, ang mga mata niya ay tila walang buhay at ang kanyang ngiti ay parang pilit. "Halika, anak," tawag nito. Ang boses ay parang hinihila mula sa malalim na lugar. "Alam kong kailangan mo ng tulong." Nanginginig man ang mga tuhod, umakyat si Marina sa hagdanan. Bawat yapak ay may kasamang ungol ng kahoy. Parang binabantayan siya ng bahay. Bumukas ang pinto bago pa siya makapagdesisyon kung kakatok. Amoy kandila at insenso ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng madilim na sala, nakatayo si Aling Teresa. "Ikaw si Marina?" Hindi ito tanong. "At ang nanay mo ay malapit ng..." "Paano ho niyo nalaman?" Hindi na niya naituloy ang tanong. May kung anong gumagalaw sa likod ni Aling Teresa. Parang mga anino na sumasayaw sa pader. "May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina," sagot nito. "May mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Pero ako,
ang huling pag-asa ng mga taong katulad mo. Lumapit ito kay Marina. Sa ilalim ng ilaw ng mga kandila, parang gumagalaw ang balat sa mukha nito. Parang may kung ano sa loob na gustong kumawala. Gusto mo bang gumaling ang nanay mo? Tumango si Marina. May kapalit yan, ngiti ni Aling Teresa. Hindi pera, hindi material na bagay, pero may kapalit. Ano po? Humakbang ito palapit. Ang amoy ng insenso ay naging amoy ng nabubulok. Kailangan mong pumirma ng kontrata. Kapalit ng buhay ng nanay mo, ang kaluluwa mo. Dapat tumakbo na si Marina. Dapat umalis na siya. Pero naalala niya ang kanyang ina sa ospital. Payat, nangangayayat at walang magawa. Sige po, ngumiti si Aling Teresa. At sa ilalim ng kandila, nakita ni Marina na ang ngiti nito ay puno ng mga ngiping matatalim. Teka lang, sabi ni Marina. Napansin na may kung anong gumagapang sa sahig papunta sa kanya. Ano? Pero huli na. May malamig na kamay ang humawak sa kanyang binti. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga ungol. Mga boses ng daang-daang tao na parang nanggagaling sa mga pader ng bahay. Nang tingnan niya si Aling Teresa, nakita niya na unti-unting bumubuka ang balat nito sa gitna, tulad ng isang supot na binubuksan. At sa loob ay may kung anong bagay na hindi dapat makita ng sinumang tao. Namulat si Marina sa puting kisame ng ospital. Dalawang bagay agad ang napansin niya. Ang malakas na tunog ng monitor na nakakabit sa katawan niya at ang matinding sakit sa kanyang tiyan na parang may humihila sa kanyang mga lamang loob. Anak! Lumingon siya. Nakatayo sa tabi ng kama niya ang kanyang ina. Hindi ang payat at maputlang figura na iniwan niya sa ospital, kundi ang dating Maria Santos na kilala niya. Maganda, malusog, buhay na buhay. Ma, hindi siya makapaniwala. Paano? Miracle, humagulgol ang kanyang ina. Sabi ng mga doktor na wala lahat ng cancer cells ko. Hindi nila maintindihan kung paano nangyari. Pilit inaalala ni Marina ang nangyari sa bahay ni Aling Teresa. Ang huling naaalala niya ay ang pagbuka ng balat nito at ang nakita niya. Hindi, ayaw niyang isipin kung ano iyon. Pagkatapos noon, dilim na lang. Ilang araw na po ako dito? Tanong niya. 3 araw ka nang walang malay, anak. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Nakita ka raw nakahiga sa labas ng PGH. Walang makapagsabi kung sino ang nagdala sa'yo doon. May kumatok sa pinto. Isang nurse ang pumasok. May dalang mga gamot. Miss Santos, ngiti nito. Kamusta na po kayo? Mas maganda na po, sagot ni Marina. Kahit hindi totoo. May kung anong mali sa kanyang katawan. Good. Nilapitan siya ng nurse. By the way, nagpapabigay sa'yo nito. Inabot nito ang isang sobre. Walang nakasulat sa labas. Sino po ang nagbigay? Tanong ni Marina. Hindi ko po nakita. Naiwan lang po ng nurses sa station. Nang umalis ang nurse, binuksan ni Marina ang sobre. Isang papel lang ang laman. Kulay puti. Parang ordinaryong bond paper. Pero nang hawakan niya ito, ramdam niya ang init. Hindi ito ordinaryong papel. Sa gitna ay may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Nagawa ko ang pangako ko. Gumaling ang nanay mo. Ngayon, oras na para tuparin mo ang sa iyo. Hindi mo mapipigilan ang pagbabago. Sa loob ng 7 araw,
magiging katulad ka namin. Pero wag kang mag-alala, mananatili kang buhay. Magigising ka sa bawat umaga, makakakain, makakausap ang pamilya mo. Pero sa loob ay unti-unti kang mamamatay. At kapag kompleto na ang pagbabago, kailangan mo ring humanap ng mga katulad mo noon. Desperado, nangangailangan ng himala. Ganyan ang cycle. Ganyan ang paraan para mabuhay kami. Napatingin si Marina sa salamin sa tabi ng kama niya. Sa unang tingin, mukha siyang normal. Pero nang tumagal ang tingin niya, parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. "Anak, okay ka lang ba?" "Opo, ma." Pilit ang ngiti niya. "Pagod lang po." Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unting nanlalamig ang kanyang mga daliri. At sa tuwing titignan niya ang kanyang balat, parang lumilipat ang mga ugat sa ilalim nito. 3:00 ng madaling araw nang makaramdam siya ng unang pagbabago. Parang may pumutok sa loob ng kanyang tiyan. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya lang ang matinding sakit habang unti-unting lumalambot ang kanyang mga lamang loob. Sa salamin, nakita niya kung paano unti-unting bumuka ang balat ng kanyang tiyan. Hindi tulad ng sugat, kundi parang pagbukas ng zipper. Sa loob, wala ng dugo o laman. Sa halip, may itim na substance na parang ink na gumagapang. "Hindi!" bulong niya. "Ayoko!" Pero alam niyang wala na siyang magagawa. Pinirmahan niya na ang kontrata. Kapalit ng buhay ng kanyang ina, ibibigay niya ang sarili niya. Kinaumagahan, normal na ulit ang kanyang katawan. Walang bakas ng nangyari kagabi. Pero alam niyang totoo iyon at alam niyang mangyayari ulit. Sa susunod na araw, nagsimula siyang makarinig ng mga boses. Hindi galing sa labas, kundi sa loob ng kanyang ulo. Mga ungol at hikbi ng daang-daang tao. "Tulungan mo kami! Pakawalan mo kami! Bakit mo kami iniwan?" Nalaman niya kung sino sila. Ang mga dating biktima ni Aling Teresa. Ang mga taong nagbigay din ng kanilang mga kaluluwa kapalit ng himala. Ngayon ay trap sila sa kung anong dimensyon. Walang katawan, walang kapahingahan. Sa 3 araw, nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain. Nakikita niya ang tunay na anyo ng mga tao. Hindi ang kanilang panlabas na katawan, kundi ang kanilang mga kaluluwa. May mga makikinang, may mga madilim, may mga nawawala na. "Marina," napatingin siya sa kanyang ina. Ang dating makintab na ilaw sa kaluluwa nito ay unti-unting dumidilim. Natural na proseso, naiintindihan niya. Pero may parte sa kanya, ang bagong parte na nagugutom sa nakikita. Sa 4 na araw, nagsimula siyang magkaroon ng mga pagnanasa. Hindi ordinaryong gutom o uhaw. Gusto niyang kumain. Hindi pagkain, kundi mga kaluluwa. Lalo na ang mga malapit ng mamatay, ang mga desperado, ang mga nawawalan ng pag-asa. Tulad ng nurse na nag-aalaga sa kanya. "Terminal cancer din ang nanay ko," kwento nito kay Marina habang naglalagay ng gamot sa IV niya. Wala na raw magagawa ang mga doktor. Naramdaman ni Marina ang pangangati ng kanyang lalamunan. Alam niya kung paano tutulungan ang nurse. Alam niya kung anong sasabihin, ang mga eksaktong salita na gagamitin para mahikayat ito. "May kilala ako,"
simula niya. Pero napigilan niya ang sarili. Ano po iyon? Wala. Pinilit niyang ngumiti. Pagaling ka ha. Nang mag-isa na siya, hinawakan niya ang papel na nasa ilalim ng kanyang unan. Mas mainit na ngayon. Halos nakakasunog. 5 pang araw. 5 pang araw bago maging kompleto ang pagbabago. 5 pang araw bago tuluyang mawala ang pagkatao niya. Pero may plano siya. Hindi siya magpapatalo. Kakalabanin niya ang pagbabago. At kung hindi man niya kayanin, sisiguraduhin niyang mahihinto ang cycle. Kahit ano ang mangyari. Hindi siya magiging katulad ni Aling Teresa. Hindi niya alam na sa bahay sa Palayan Street nakatayo si Aling Teresa sa harap ng salamin. Unti-unting bumubukas ang balat nito. Inilalabas ang tunay nitong anyo. At habang pinapanood ang sarili, ngumingiti ito. Lahat ng yan ay sinabi ko rin noon, bulong nito. Lahat ng yan ay naisip ko rin dati. Sa likod nito, daang-daang anino ang sumasayaw sa pader, naghihintay sa bagong kasama. Kailangan niyang kumain. Hindi ordinaryong pagkain ang gusto ng katawan ni Marina. Hindi kanin, ulam, o kahit anumang pagkaing pantao. Gusto niya ng kaluluwa. Kailangan niya ng kaluluwa. Sa loob ng silid ospital, naglalakad siya ng paulit-ulit. Ika-6 na araw na. Bukas, mawawala na ang natitirang pagkatao niya. Bukas, magiging katulad na niya si Aling Teresa. Miss Santos, pumasok ang bagong nurse. Hindi si Amy. Ang dating nurse na may sakit na ina, pinare-assign ni Marina si Amy sa ibang ward. Masyado siyang nakakaakit. Good morning po. Pinilit niyang ngumiti kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Gabi-gabi, bumubuka ang kanyang balat. Gabi-gabi, mas lumalalim ang pagbabago. Time for your morning check-up. Lumapit ang nurse. Jane ang nakasulat sa kanyang name tag. Habang kinukuha nito ang kanyang blood pressure, napansin ni Marina ang maitim na marka sa braso nito. Stage 4, lymphoma. Hindi niya alam kung paano niya nalaman. Pero nakikita niya ngayon ang mga ganitong bagay. Nakikita niya kung sino ang malapit ng mamatay. Tulungan mo siya, bulong ng mga boses sa kanyang isipan. Kailangan niya ng himala. Shut up! Sigaw ni Marina. Napatayo si Jane. Miss Santos, okay lang po kayo? Sorry. Huminga siya ng malalim. May naririnig lang ako. Tumango si Jane. Nagbibigay ng sympathetic na ngiti. Side effect ng gamot. Hindi mo alam kung gaano ka kapalad na hindi mo naririnig ang mga boses na ito. Gusto niyang sabihin, pero mas mabuting hindi. Nang lumabas si Jane, tumakbo si Marina sa banyo. Sinuka niya ang kanyang almusal. Pero hindi ang pagkain ang lumabas sa kanyang bibig. Itim na substance, parang tinta, pero gumagalaw. Sa salamin, nakita niya ang kanyang muka. Namamaga ang mga ugat sa kanyang leeg. Gumagapang paakyat sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, may kung anong kumikislap sa loob ng mga ito. Parang apoy, pero itim. Marina! Napalingon siya. Nakatayo ang kanyang ina sa pintuan ng banyo. Ma! Mabilis niyang pinunasan ang kanyang bibig. Bakit po kayo nandito? Dadalawin ka. Lumapit ito. Anak, may problema ba? Umiling si Marina. Wala po, pagod lang. Pero
Alam ng kanyang ina na may mali. Natural lang. Sino bang ina ang hindi makakaramdam kung may hindi tama sa anak niya? Marina, please. Hinawakan nito ang kanyang mga pisngi. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marina ang matinding gutom. Hindi para sa kanyang ina. Hindi siya maaaring kumain ng taong nabigyan na ng himala. Pero ang gutom ay nagpapabaliw sa kanya. Ma, nanginginig ang kanyang boses. Kailangan nyo nang umalis. Pero, umalis kayo. Napaurong ang kanyang ina. Sa salamin, nakita ni Marina kung bakit. Ang kanyang mga mata ay naging itim na itim. Bumukas ang balat sa kanyang pisngi. Nagpapakita ng kung anong bagay na gumagalaw sa ilalim. Tumakbo palabas ang kanyang ina. Mas mabuti na ito, isip niya. Mas mabuti na malayo siya. Nang gabing iyon, nagsimula ang huling pagbabago. Una, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanyang puso. Nang tignan niya, nakita niyang bumubuka ang kanyang balat. Hindi lang sa iisang parte tulad ng dati, kundi sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa ilalim ng kanyang balat, walang dugo o laman. May itim na substance na gumagapang, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Welcome, bulong ng mga boses. Welcome sa aming pamilya. Hindi, sigaw niya. Ayoko, hindi ako magiging katulad nyo. Tumayo siya, nanginginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo bago pa siya maging mapanganib sa ibang tao. Binuksan niya ang bintana. 5 ang palapag ng ospital. Pero hindi na ito problema. Alam niyang kaya ng kanyang bagong katawan ang tumalon. Pero bago siya makatakas, bumukas ang pinto. Miss Santos! Si Jane may dalang gamot. Okay lang po ba kayo? May naririnig kaming... Natigil si Jane nang makita si Marina, o kung anuman ang dating si Marina. Nakatayo si Marina sa gitna ng silid. Halos kalahati ng kanyang balat ay nakabukas. Sa ilalim, walang laman. Pawang itim na substance na kumikislap at gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay naging solidong itim at ang kanyang bibig ay puno ng mga ngiping matatalim. Nabitiwan ni Jane ang tray ng gamot. Please, bulong ni Marina. O ang dating si Marina. Tumakbo ka! Pero huli na. Ang gutom ay masyadong malakas. Sa labas ng ospital, naglalakad si Aling Teresa. Nakatingin ito sa bintana, kung saan nakita ang huling liwanag bago tuluyang magdilim ang silid. Isa na namang kaluluwa para sa ating koleksyon, ngiti nito. At sa loob ng kanyang balat, daang-daang kaluluwa ang sumisigaw. Ang bagong anyo. Maganda ang unang araw bilang bagong nilalang. Nakaupo si Marina sa harap ng salamin sa kanyang bagong tahanan. Isang lumang bahay sa San Juan na pinili niya dahil sa dami ng desperadong taong dumadaan dito papunta sa Quiapo. Hindi na siya mukhang Marina, o mas tamang sabihin, hindi na lang siya si Marina. Kaya na niyang baguhin ang kanyang anyo. Minsan, mukha siyang matandang babae na nagdadasal sa simbahan. Sa ibang pagkakataon, mukha siyang batang namamalimos sa kalye. Ngayon, pinili niyang maging magandang dalaga na nakasuot ng puting bestida. Ang perpektong pain para sa mga taong desperado. Mas magaling ka na sa akin, bulong ng boses sa kanyang likod. Lumingon si Marina. Nakatayo roon si Aling Teresa.
Pero wala na itong suot na balat ng matanda. Sa halip, ang tunay nitong anyo ang nakikita ni Marina. Isang nilalang na gawa sa gumagapang na kadiliman. May mga matang parang naglalagablab na apoy. Mas marami kang nahuli sa unang linggo mo kaysa sa akin noon, dagdag nito. Totoo iyon. 7 araw pa lang mula nang kumain si Marina kay Nurse Jane, pero 10 kaluluwa na ang nasa loob niya. 10 kaluluwa na sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa. Minsan ay naririnig pa rin niya si Jane. Ang huling hingil nito bago tuluyang maubos ang kanyang kaluluwa. Ang pagmamakaawa nito para sa kanyang mga anak. Pero natuto na si Marina na huwag makinig. Natuto na siyang pagtawanan ang kanilang mga hikbi. May tanong ako, sabi ni Marina. Bakit tayo namimili ng mga taong desperado? Bakit hindi na lang kung sino? Ngumiti si Aling Teresa. Nagpapakita ng mga ngiping matatalim na gawa sa kadiliman. Mas masarap ang kaluluwang puno ng pag-asa. Kapag desperado sila, kapag wala na silang ibang choice, mas matamis ang kanilang pananampalataya. Mas malasa ang kanilang kaluluwa. Tumango si Marina. Naiintindihan niya. Naaalala niya ang unang pamilyang nakain niya pagkatapos ni Jane. Isang mag-anak na desperado para sa kanilang anak na may leukemia. Nangako si Marina na gagamutin niya ang bata. At gaya ng lahat ng pangako nila, tinupad niya ito. Ang kapalit, kinain niya ang mga magulang. Iniwan ang batang mag-isa. Magaling nga sa kanyang sakit, pero ulila. Naaalala mo pa ba ang iyong ina? Tanong ni Aling Teresa. Oo, ngumiti si Marina. Pumunta siya dito kahapon. Naghahanap, nag-aalala. At anong ginawa mo? Pinauwi ko. Tumawa si Marina. Hindi niya ako nakilala sa bagong anyo ko. Sinabi kong wala akong nakitang Marina dito. Napatawa rin si Aling Teresa. Perfect. Walang mas masarap sa pagbabalat kayo. Maya-maya ay umalis si Aling Teresa. Iniwan si Marina sa kanyang mga iniisip. Sa labas ng bintana, nakita niya ang isang pamilya. Magulang na may kalong na may sakit na sanggol. Naglalakad sila papunta sa Quiapo Church. Desperado sa himala. Huwag! Bulong ng boses ni Jane sa loob ng kanyang isipan. May anak din ako. Pero tumayo na si Marina. Nagbago ang kanyang anyo. Ngayon, may mukha na siyang mapagkakatiwalaang doktor. Nakasuot ng puting coat. Excuse me, tawag niya sa pamilya. Mukhang may problema kayo ah. Pwede ko ba kayong matulungan? At habang papasok ang pamilya sa kanyang bahay, naramdaman ni Marina ang pagkilos ng kadiliman sa ilalim ng kanyang balat. Nagugutom ito. Nagugutom siya. Sa loob ng bahay, nagsimula ang ritual. Mga kandila, mga dasal, mga pangako. Gagaling ang anak nyo, pangako ni Marina. Pero may kapalit. At nang pumayag ang mga magulang, desperado, walang kakayahang tumanggi. Nagsimula ang tunay na ritual. Unti-unting bumuka ang balat ni Marina. Nagpapakita ng kadiliman sa loob. Nagsigawan ng mag-asawa, pero huli na. Kinagabihan, umuwi ang sanggol. Magaling na, malusog, pero mag-isa. At sa loob ng bahay, 2 kaluluwa ang sumama sa koro ng mga sigaw sa loob ni Marina. Sa mga susunod na araw, mas marami pang desperadong tao ang dumating. May mga magulang na naghahanap ng lunas para sa kanilang mga anak. May mga asawang desperado para sa kanilang mga kabiyak. May mga taong malapit nang mawalan ng pag-asa. Lahat sila ay binigyan ni Marina ng himala. At lahat sila ay nagbayad ng kapalit.
Minsan, napapaisip si Marina kung nasaan na ang dating Marina. Ang nurse's aide na desperadong magpagaling ng kanyang ina. Ang babaeng handang ibigay ang lahat para sa pag-asa. Pero kapag nangyayari ito, pinapatay niya agad ang alaala. Wala nang silbi ang dating Marina. Mas maganda ang kanyang bagong anyo. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang kanyang sarili, o mas tamang sabihin, ang dating anyo niya. "Anak," bulong ng kanyang ina. "Marina, ikaw ba yan?" Nagbago ang anyo ni Marina. Bumalik sa dating mukha niya. "Ma." Niyakap siya ng kanyang ina. Umiiyak. "Anak, akala ko nawala ka na." At habang niyayakap siya nito, naramdaman ni Marina ang pamilyar na gutom. Sa loob niya, nagsimulang gumalaw ang kadiliman. Mas masarap ang kaluluwang puno ng pag-asa. Naalala niyang sinabi ni Aling Teresa. At ano ang mas puno ng pag-asa kaysa sa isang inang natagpuan ang kanyang nawawalang anak? Ngumiti si Marina, nagpapakita ng mga ngiping matalim na gawa ng kadiliman. "Oo ma, ako nga ito. Pumasok kayo." Ang huling yakap. "Anak, bakit ang lamig dito?" Tanong ng kanyang ina habang papasok sa bahay. Pinanood ni Marina ang kanyang ina, ang babaeng dahilan kung bakit siya naging ganito. Ang babaeng pinagpalit niya ang kanyang kaluluwa. Ngayon ay malusog na ito, walang bakas ng kanser na dating sumisira sa katawan nito. "Normal lang po, ma," sagot ni Marina. Sinasarahan ang pinto. Sa loob ng kanyang balat, nagsisimula ng gumalaw ang kadiliman. Nagugutom. Luma kasi ang bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang ina at inaabot ang kanyang pisngi. "Anak, ang lamig ng balat mo." Umiwas si Marina, hindi dahil na konsensya. Matagal nang patay ang konsensya niya, pero may ibang dahilan. "Ma," bulong niya, "alam niyo po ba kung bakit ako nagkaganito?" Umiling ang kanyang ina. "Kasi," lumapit si Marina, "may kailangan akong sabihin sa inyo." Sa sulok ng silid, napansin ni Marina ang paggalaw ng mga anino. Dumadami ang mga ito, naghahanda. "Naalala niyo po ba noong nagkasakit kayo?" Tanong ni Marina. "Noong sinabi ng doktor na wala ng pag-asa?" Tumungo ang kanyang ina. "Oo, pero bigla akong gumaling. Miracle daw," sabi ng mga doktor. "Hindi po miracle iyon, ma," ngumiti si Marina. Pero hindi na ito ang ngiti ng dating Marina. "Nay, pumunta po ako kay Aling Teresa sa bahay niya sa Palayan Street." Nanlamig ang mukha ng kanyang ina. Ang mangkukulam?" "Mali po," lumapit pa si Marina. "Hindi siya mangkukulam. Mas masahol pa siya ron. At ngayon, nagsimulang bumuka ang balat ng kanyang muka. Katulad na niya ako." Napatakbo ang kanyang ina papunta sa pinto, pero nakalak ito. "Marina," nanginginig ang boses nito. "Anong nangyari sa'yo?" "Simple lang, ma." Tuluyan nang bumuka ang balat ni Marina, nagpapakita ng kadiliman sa loob. Ang kanyang mga mata ay naging itim na apoy, at ang kanyang bibig ay puno ng matalim na ngipin. "Ipinagpalit ko ang kaluluwa ko para sa inyo, para gumaling kayo." "Hindi," umiling ang kanyang ina, luhaan. "Hindi ko hiningi iyon." "Pero ginawa ko pa rin," lumapit si Marina. At ngayon, kailangan kong kumain." Sumigaw ang kanyang ina, pero walang makakarinig.
Ang bahay ay protektado ng kadiliman. Walang tunog ang makakalabas. "Anak, please!" Lumuhod ang kanyang ina. "Ako ang ina mo!" Natigil si Marina. Sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang mga boses. Ang mga kaluluwang kinain niya. Pero may isang boses na mas malakas sa iba. "Marina," bulong ni Jane. "May anak din ako. May ina din ako. Please." Pero sa isang segundo, nawala ang gutom. Naalala ni Marina ang mga gabi sa ospital kasama ang kanyang ina. Ang mga yakap, ang mga bulong ng "mahal kita", ang mga pangako na hindi niya magagawa. Pero nawala rin agad ang pakiramdam. Wala nang Marina, wala nang anak. Ang natitiran na lang ay ang gutom. "Oo ma," ngumiti siya. "Kayo ang ina ko." At dahil doon, lumapit siya. Iniabot ang kanyang ina. "Mas masarap ang kaluluwa nyo." Nang gabing iyon, isang bagong kaluluwa ang sumama sa koro ng mga sigaw sa loob ni Marina. Pero ang kaluluwang ito ay mas malakas ang sigaw kesa sa iba. Mas masakit ang hagulgol. At sa unang pagkakataon, mula nang naging demonyo siya, naramdaman ni Marina ang sakit. Kinaumagahan, may kumatok sa kanyang pinto. Excuse me po." Isang batang babae, mga 10 taong gulang. "Nakita niyo po ba ang lola ko? Dito raw po siya huling nakita." Ngumiti si Marina. Nagbabago ang anyo para maging isang kabataang babae. "Pasok ka, iha. Tulungan kita." Pero bago pumasok ang bata, may narinig si Marina. Isang pamilyar na boses mula sa loob niya. "Marina!" bulong ng kanyang ina. "Anak, hindi pa huli ang lahat." Napatigil si Marina. May kung anong nangyayari sa loob niya. Ang kadiliman parang humihina ito. "Lumaban ka, anak." "Miss," tanong ng bata, "okay lang po ba kayo?" Napatingin si Marina sa bata. Gutom siya. Nagugutom ang kadiliman. Pero, "Umuwi ka na," bulong niya. "Huwag ka nang babalik dito." "Pero ang lola ko po." "Umuwi ka na." Tumakbo palayo ang bata. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Hindi na ganoon kalakas ang gutom. Hindi na ganoon kadali ang paghanap ng biktima. At sa loob niya, ang boses ng kanyang ina ay patuloy na bumubulong. "Lumaban ka." Sa malayong bahagi ng Quiapo, nakatayo si Aling Teresa sa harap ng salamin. Nagbabago ang anyo nito. Mula sa matanda, naging kabataan, naging bata. "May problema tayo," sabi nito sa kadiliman. May nagbabago sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Aling Teresa ng takot. The end.